Magandang umaga po sa inyong lahat kung saan po kayo naaabot ng video ito. Panibagong topic po yung aking ihatid sa inyo. Ito po ay patungkol sa paghatol na nalalaman natin na ang sanlibutan natin ngayon ay punong-puno ng kasamaan at ang gera ay kung saan-saan. Magkabi-kabila ay nandyan yung threaten ng digmaan. At sa kasalukuyan ngayon ay may digmaan ng Amerika sa pagitan ng Iran. Ngayon, pag-aaralan po natin yung patungkol sa paghatol. Alam niyo po, sa isang nahahabla sa isang kaso ay importante po na alam natin kung paano po yung proseso ng paghatol. At dito po sa paghatol na ito na nasa Biblia ay wala pong exempted dito. Lahat po tayo dito ay involved kasi lahat po ng tao ay nagkasala sa Diyos. Kaya nalalaman natin na ang Panginoon ay malapit na. Pag-aaralan natin ngayon sa Biblia kung kailan ba nagsimula yung kanya pong paghatol sa atin. So kasi sa kanya pong pagdating ay tapos na po yung kanyang paghatol. Sa kanya pong pagdating ay ito po ay dala-dala niya yung kanyang gantimpala. Sabi dun sa Revelation chapter 22. So kailangan alam po natin kung paano natin maihahanda yung ating sarili. And therefore, kailangan po natin malaman na kung kailan nagsimula yung paghatol para magiging motivated tayo at malalaman natin kung gaano nakalapit at kung gaano kalayo ang katapusan ng sanlibutan. So bago po tayo magsisimula, anyayahan ko po kayo na tayo ay yuyuko sa isang panalangin. O dakilat ng pala po namin Diyos, Panginoon, inilalapit ko sa inyo ang mga nanonood ng video ito na pagpalain nyo sila in a special way kung saan man sila nandako ng mundo ngayon, nandoon, nanonood. Panginoon, pagpalain nyo sila, gabayan ng inyong pumamban na espiritu. Nasa inyong pag-aaral ay makarating ito sa tamang pagkaunawa sa inyong pambanal na salita. Panginoon, ako rin na nais magpagamit sa inyo. Ako'y abang makasalanan. Maaari po ba na inyo po akong linisin sa aking pong karamihan upang aking pong gagawing pangaral ay maging kapakinabangan sa mga makikinig. Panginoon, salamat po sa pagdinig sa aking dalangin. Ito po ay amin dinadalangin sa inyo, Ama. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. So, ang una pong talata na ating masumpungan ngayon sa ating pag-aaral ay referring sa pagdating ng Panginoon. Pansinin nyo, dito sa Mateo 16:27, sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kalwalhatian ng kaniyang ama, nakasama ang kaniyang mga anghel, at kung magkagayoy bibigyan ang bawat tao ayon sa kaniyang mga gawa. So sa pagdating po ng ating Panginoon ay dala-dala na po niya yung kanyang gantimpala. So ibig sabihin kung sa kanyang pagdating dala-dala na po niya yung kanyang gantimpala, prior sa kanyang pagdating ay nagaganap po yung judgment. At alalaman natin na malapit na siyang dumating. At sino ba yung babalik? Ito po yung anak ng tao, which is referring sa God the Son, kay Jesus Christ, na nasa kalwalhatian ng kanyang ama. Nakasama niya yung laksa-laksang mga anghel sa kanya pong pagdating. At mapalad tayo kapag tayo ay makabilang sa mga sasalubong sa kanya. Sabi dito sa Revelation chapter 22 verse 12, sabi dito, narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kaniyang gawa. So sa kanya pong pagdating, hindi po dyan yung time na pipiliin pa kung sino yung maliligtas o hindi. Prior po sa kanyang pagdating, alam na po ng Panginoong Diyos kung sino dyan yung maliligtas at yung hindi. In fact, bago po siya dumating, magkakaroon po ng sealing time na sino man na hindi niya matatakan ay ito po ay hindi magkakaroon ng kaligtasan at sila po itatamaan ng salot prior sa pagdating ng Panginoon. Kasi bago po dumating ang Panginoon, may 7 last plagues na babagsak sa lupa na ito po ay nakasulat sa Revelation chapter 16. Sabi dito ay sa kasunod na talata, Acts 10:42. At sa amin ipinagbili niya na magsipangaral kami sa bayan at saksihan na siya ang itinilaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. So ito po yung tagubili ni Jesus Christ sa kanyang mga disciple bago po siya umakyat sa langit nung siya po ay nagkatawang tao. Ang sabi niya ay ipangaral
magsipangaral sa bayan yung mga disciple na saksihan na si Jesus Christ yung itinalaga ng God the Father na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Kasi ganito po yun, ang Panginoon, siya po ay magsisimula po siya sa kanyang paghatol sa patay. Sa unang-unang tao na si Adan, up to present, matatapos po siya sa buhay bago siya datating. So kaya nga yung pong paniniwala na kapag dumating na ang Panginoon, dyan pa lang yung paghuhukom ay ito po ay mababaw na pag-aaral kapag yung ganun. So sa Biblia po kasi ganito yon ay hindi lang po isang klase ng paghuhukom ang mayroon. Ito po ay tatlo. At sa ibang mga talakayan, ito po ay ating tatalakayin. Sa katunayan, mayroon na po ako nitong video diyan sa channel ko. Kaya lang gusto kong ma-emphasize kasi medyo magulo yung yung audio ng iba kong video na hindi masyadong maintindihan yung aking pagsasalita. Kaya minabuti ko pong magkaroon ng recap patungkol dito. So sabi dito sa sa tanong, mayroon bang itinakdang panahon na magpasimula ang panghukom? So mayroon po, nakasulat po ito sa banal na kasulatan. Ito po yung sa Old Testament, yung pong aklat ng Daniel, ang kailangan po natin itong maintindihan at pag mas tutukan sa pag-aaral yung pong aklat ng Daniel. And then sa New Testament, ito naman po yung aklat ng Revelation. Ito po yung full of truth sa Biblia na kailangan maintindihan ng kanyang bayan bago siya dumating ang Panginoon. So meron po bang nakalagay sa Biblia? Meron po. Dito sa aklat ng Daniel, chapter 8, verse 14, unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. So sa po kasi, sa Biblia, pag sinabi pong cleansing ng sanctuary, Day of Judgment, Day of Atonement, ito po ay isa lang ang kahulugan. Ibig sabihin po nito ay paghuhukom. So dito po sa sa kasaysayan na ang Israel po ay naging alipin sa bansang Babylon sa paghahari ni King Nebuchadnezzar, ay ang hari po sa Huda nun ay si King Joachim. Mababasa po natin dito sa aklat ng Daniel yon na kinubkob po ni King Nebuchadnezzar yung Israel at sila po ay nabihag doon. And then napag-aralan po ni Daniel dito sa aklat ng Jeremiah na mayroon na po pala ditong propesiya na sila po ay magiging slave lang sa loob ng 70 years. At yung pong 70 years na ito, malapit na po itong matapos sa kanilang kapanahunan. So basahin po natin dito sa aklat ng Jeremiah, chapter 25, verse 11. At ang buong lupang ito ay magiging sira at katigilan, at ang mga bansang ito ay maglilingkod sa hari sa Babylonia na 70 taon. At mangyayari pagkaganap ng 7 taon na aking parurusahan ng hari sa Babylonia, referring kay King Nebuchadnezzar, at ang bansang iyaon, sabi ng Panginoon, dahil sa kanyang kasamaan, at ang lupain ng mga Kaldyo, at aking gagawing sira magpakailanman. So ito po yung napag-aralan ni Daniel, na 70 years lang palang magiging alipin sila sa bansang iyon. So yung pong yung Babylon, ay ito po ay tinalo po ito ng Medo-Persia sa pangunguna ni Cyrus. So, sa madaling sabi, yung pong Israel na nandun sila sa Babylon ay naging alipin din po sila ng Medo-Persia, ng Medo at Persia. So, dalawa pong hari dito, si Darius at si Cyrus, dito sa bansang Medo-Persia. And then, nung pong mapag-aralan nyo ni Daniel na 70 years lang pala sila magiging slave, sa panahon po na yun ay nandun na po sila sa Medo-Persia. Sa panahon na yan, na malapit nang matapos yung 70 years. Ay ito pong si Daniel ay nananalangin sa Diyos kung kailan sila makakalaya at kung anong mangyayari sa kanila sa katapusan ng 70 years. And then dito po sa chapter 8 ng Daniel ay dito po ay mayroong pangitain si Daniel na kanyang nakita. Sabi nito sa Daniel 8:14, at sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 hapon at umaga. Pagkatapos ay malilinis ang santuario. So ito pong si Daniel, pamilyar po si Daniel sa paglilinis ng santuario. Alam po ni Daniel na ang paglilinis po ng santuario, ibig sabihin po nito ay judgment. So
Kailan ba nagsimula yung paglilinis po ng santuario? So pagbasahin po natin yung Exodo chapter 25 verse 8, ay sabi doon, Moses, make me a sanctuary that I may dwell among them. So gusto ng Panginoon na pagawain si Moises ng santuario na nandun po sila underway patungo sa Promised Land. Galing sila sa Egypt noon, na nandun na sila sa wilderness. Pagsapit po nila doon sa bundok ng Sinai, dito po binibigay ng Panginoon yung Ten Commandments kay Moises, yung pong 2 tapis ng bato na mismo ang Diyos ang sumusulat doon sa bato. And then, kakibat po nito, ay binigay din po ng Panginoong Diyos yung instruction kay Moises kung paano gagawin nyo pong santuario. Kasi dito po sa santuario, dito po ilalagay ni Moises yung pong Ten Commandments. Doon po sa tinatawag na Ark of the Covenant. Dito po nagsimula yung paglilinis ng santuario ng mga Israelita na kapag nililinis po yung santuario, isang beses, isang taon, pumapasok po yung high priest dun sa santuario, and then ito po ay nililinis. So kapag nililinis po yung santuario, ibig sabihin po na ito ay judgment po yun. Dito po makikita kung sino ba yung nakikitang karapat dapat at nagiging sincero sa pagsisisi. So dito po nakikita kung sino talaga yung pinatawad ng Diyos at nalilinis sa kanilang kasalanan. At sa panahon po na ito, ay iniiyakan po nila yung kanilang kasalanan. Sa buong isang linggo po yung Sabat. Sa 7 buwan ng taon, sa 10 araw. Yan po ay tinatawag na Day of Atonement or Judgment. So kaya nga, ito po ay alam ni Daniel. Alam po yan ni Daniel na alam niya na malilinis yung santuario pagkatapos ng 2,300 days. Kaya lang sa panahon po na ito, wala pong santuario sa kanila. Kaya nga, namumroblema po dito si Daniel. Kasi yung pong santuario, yung Jerusalem, ay ito po ay nasira na. Nasira. At sila po ay nasa pagkaalipin sila. So, paano malilinis yung santuario na to kung walang santuario? Kaya nga po, dito ay hindi ito maintindihan ni Daniel sa panahon na yan. At dito po sa chapter 8, pagbabasahin nyo, nagkasakit po si Daniel dito dahilan sa kanyang pangitain ito na hindi niya po naiintindihan kung anong ibig sabihin ito. And then, so dito sa santuario ay makikita po natin yung tinatawag na sunugan ng handog, saka yung pong hugasan. Dito po makikita natin yung sa courtyard. Na dito po nagaganap yung yung daily service. Na dito po nagdadala ng handog na tupa, yung po mga makasalanan. And then, kapag naghandog po sila dito ng tupa, ay kinomisal po nila yung kanilang kasalanan sa Diyos. And then, yung pong kanilang kasalanan ay nalipat po dun sa tupa. And then, yung pong dugo noon ay iwiwisik po dito sa altar of incense. Doon po sa sungay noon o doon sa kortina ng tabernakulo. Yung pong division noon, mayroon po doon kortina. Dito po yung winiwisik. And then, yun po yung nangyayari sa daily service. And then, isang beses, isang taon, kung sino man po yung mga naghandog doon, ay kabilang po sila sa nililinis. Ibig sabihin, yung accumulation po ng kasalanan sa buong isang taon na nalipat doon sa santuario, ay ito po yung tinatanggal, nililinis. So, sabi dito sa Daniel 8:17, For at the time of the end shall be the vision. So, yung pong vision na yon na pinakita kay Daniel sa Daniel 8:14, ito po hindi maintindihan ni Daniel. And then, pag babasahin natin sa talata, ito po ay para sa katapusan ng sanlibutan. So, kung babanggitin natin na ito po ay 2,300 days, papalo lang po ito ng 6 years. 6 years something, mga 6.3 years. And then, sabi dito, at the time of the end shall be the vision, the sanctuary in true tabernacle which the Lord speaks and not man. So ito pong ito pong tabernakulo pala na ito na malilinis, ay ito po'y sa katapusan ng sa malayo pang panahon na hinaharap. At ang lilinisin po ditong santuario, pagbasahin po natin dito sa Hebreo chapter 8 verse 2,
ay ito po ay yung pong santuario sa langit. Kasi sa Biblia po, pag-aralan po natin, ay hindi lang po isa ang santuario. Ito po ay dalawa. May santuario na pinagawa ang Panginoon kay Moises na nandun sa ilang. Ito po yung tinatawag na type. And then, yung pong santuario na nakasulat dito sa Hebreo chapter 8, ay ito po yung tinatawag na antitype. So, yung pong antitype na ito po yung nakikita ni Moises nung pinapagawa siya ng Panginoon ng tabernakulo, ng santuario. Yung pong mga andun, instruction, yung dimension, yung mga materials na gagamitin ni Moises, ito po ay galing sa Diyos, kung ano yung sasabihin ng Diyos. Pero dito po sa vision, dito sa aklat ng Daniel, ay ito po ay patungkol sa paglilinis ng santuario sa langit. Hindi po ito yung pansalupa. So, kaya nga, hindi ito maintindihan ni Daniel sa kapanahunan na ito. So, sabi dito sa Daniel 8:27, I was astonished at the vision, but none understood it. So, siya po ay nalulupaypay dahil dito sa pangitain na ito. At hindi po niya ito naiintindihan. Kasi, isa sa nagiging problema, ay hindi niya po malalaman yung katapusan ng 2,300 days na yon, not unless na hindi po niya malalaman kung kailan yung starting point nun. So, kaya nga dito naman problema si Daniel. Gusto niya itong maintindihan. Then, dito po sa chapter 9 ng Daniel, dito na po binigyan ng Panginoon yung meaning ng vision sa chapter 8. So, dito pinalipad ng Panginoon si Angel Gabriel para bigyan ng kaunawaan itong si Daniel sa kanyang pangitain nung una. So, sabi dito sa Daniel 9:21, whilst I was speaking in prayer, even the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, touched me about the time of the evening oblation. So, samantalang si Daniel ay nagsasalita sa kanyang panalangin sa Diyos, ito pong lalaking si Gabriel ay pinalipad ng maliksi. Na ito po yung nakikita niya dun sa unang pangitain niya dun sa chapter 8. Pinalipad ng maliksi ng Panginoon at hinipo siya sa panahon ng pag-aalay sa hapon. So, habang ito pong si Daniel ay nananalangin, ay dito ulit nagpakita si Angel Gabriel. And then, sabi dito sa 23, at the beginning of thy supplication, the commandment came forth, and I am come to show thee, for thou art greatly beloved. Therefore, understand the matter and consider the vision. So, dito po sa Daniel 9, ay pinalipad po ng maliksi ng Panginoon si Angel Gabriel para bigyan ng kaunawaan itong si Daniel. Ang sabi nung anghel, sa pasimula ng iyong samo ay lumabas ang utos at ako'y naparito upang ipaliwanag sa iyo ang patungkol dun sa pangitain, sapagkat ikaw ay totoong minamahal. So, pansinin niyo, napakapalad ni Daniel dahilan na siya po ay totoong minamahal ng Diyos. Kasi sa dinami-dami ng tao na pwedeng piliin ng Diyos, ay ito pong si Daniel ang kanyang pinili. At alam niyo po, ang nakikita ko sa isa sa dahilan na ito pong si Daniel ang pinipili. Kasi ito pong si Daniel, kapag pag-aralan po natin yung kwento nito ni Daniel, ito po ay tapat. Hindi lang sa kanyang pananalangin, palagi po siya nananalangin sa Diyos. Mayroon po siyang quality time. Mayroon siyang oras talaga na itinilaga na sa oras na yan, mananalangin siya sa Diyos. At sa aking pag-aaral ay hindi lang isang beses manalangin itong si Daniel. At ito pong si Daniel, ginagawa niya po itong daily routine na mayroon po siya talagang oras ng pananalangin. At ito pong si Daniel din, isa pa, siya po ay nag-iingat ng kanyang sarili. Maingat po siya sa kanyang kinakain kasi gusto niya na yung kanyang katawan ay mag-glorify niya yung Panginoon sa kanyang kinakain, sa kanyang iniinom. Kaya nga, nagiging maingat po ito si Daniel. Kaya, ito po ay yung pinili ng Panginoon para ibigay sa kanya yung patungkol sa paghatol. And then, sabi dito sa Daniel 9:24, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city. So, mayroon pong binabanggit na panahon dito yung anghel na 70 weeks.
na nakatalaga exclusively na para dun sa kanyang bayan. Ibig sabihin, ito po exclusively sa mga Israelita, yung 70 weeks. So, ano ba itong 70 weeks? Ito po yung probationary time sa kanila. Kasi, ganito yun. Yung pong Israel, sila po ay choosing people ng Panginoon. Kaya pag pag-aralan natin ng Biblia, si Jesus Christ ay lumabas yan sa tribe ni Judah. Mostly dito sa Biblia, ang sumusulat po dito ay mga Hudyo. Ang mga sumusulat nito. Kasi ang ano po, ang Israel, siya po ay chosen people ng Panginoon. Sa unang-una kay Abraham. And then ito pong si Israel, ito po ay anak ni Abraham. Hindi po ang Panginoon nakipagkubinan sa ibang nation liban sa Israel. Kaya lang, ito pong Israel na ito ay nagkakaroon po ng backsliding na karanasan. So kapag ang kanila pong leader ay maka-Diyos, nagiging maka-Diyos silang lahat. Kapag yung pong hindi maka-Diyos yung kanilang leader, ay pabago-bago po yung kanilang sitwasyon. At sa akin pong pag-aaral ay sinasarili po nila yung yung katotohanan, hindi po nila ito sinishare sa iba. Kaya lang, binibigyan pa po sila ng Panginoong Diyos ng time kung sila ba ay magbabalik loob sa Diyos o hindi. Kaya nga, may allotted time na 70 weeks po sa kanilang binibigay ang Panginoon, sabi dun sa Daniel 9. So, 70 weeks. So, ano ba yung 70 weeks na to mga kaibigan? Yung pong 70 weeks, kung pag-aaral natin, ito po'y panahon, kailangan bibilangin po natin ito kung 70 weeks. So, sa isang linggo po ay 7 ang araw. So, sa madaling sabi, yung 70 weeks na binabanggit po ng anghel kay Daniel, ay papalo po ito ng 490 days. Kaya lang sa sa propesiya, kapag magbabanggit po ang Biblia ng isang araw, ay ang katambas po nito ay 1 taon. So, saan ba po natin mababasa ito? Ito po ay mababasa natin sa Aklat ng Bilang, chapter 14, verse 34, saka dito sa Ezekiel, chapter 4, verse 6. Sabi dito, I have appointed each day for a year. Each day for a year. Pares lang po yun. Na ang katumbas ng isang araw, ay ito po ay 1 taon. So, kung yun po ay 490 days, sa madaling kwintada, ay ito po ay 490 years ang kanilang palugid sa kanila. So, yung pong pinag-aral natin doon sa Daniel 8:14, yung sabi doon sa vision na 2,300 days ay malilinis yung santuario, ibig sabihin po nito ay 2,300 years, dito po malilinis yung santuario. So, sabi dito sa Daniel 8:15, at nangyari nang ako sa makatuwid bagay ako si Daniel ay makakita ng pangitain na aking pinagsikapang maunawaan at narito nakatayo sa harap ko ang isang kawangis ng isang tao at narinig ko ang tinig ng isang tao sa pagitan ng mga pangpang ng yulay na tumatawag at nagsasabi, Gabriel, ipaanino mo sa taong ito ang pangitain. Sa gayon lumapit siya sa kinatatayuan ko at nang siya lumapit, ako'y natakot at napasubasob. Ngunit sinabi niya sa akin, talastasin mo, o anak ng tao, sapagkat ang pangitain ay ukol sa panahon ng kawakasan. So, ang participants po dito sa vision na ito ay 3. Yung pong God the Son, and then si Gabriel, yung Angel Gabriel. Si Angel Gabriel. Sa akin po pag-aaral, itong si Angel Gabriel, ito yung malili kay Lucifer nung siya ay nabagsak. So, inutusan ng God the Son ni Jesus Christ, dito po sa 15, ay sa 16, sabi dito, narinig ko ang tinig ng isang tao sa pagitan ng mga pangpang ng yulay na tumatawag na nagsabi, Gabriel. Yung pong doon, tumatawag kay Gabriel, ay ito po yung si Jesus Christ. Ipaanina mo sa taong ito ang pangitain. So, nung lumapit si Gabriel kay Daniel, si Daniel ay natakot at siya ay napasubasob. So, sabi ng anghel, sabi dito, talastasin mo o anak ng tao sapagkat ang pangitain ay ukol sa panahon ng kawakasan. So, yung pong yung pong pangitain ni Daniel sa Daniel 8:14, ito po ay patungkol sa panahon ng kawakasan. So, ibig sabihin, ito po ay tumutukoy sa paglilinis ng santuario dun sa langit. So, sabi dito sa Daniel 8:19, at kaniyang sinabi, narito aking ipaninaw sa iyo kung ano ang mangyayari sa huling panahon ng pagkagalit sapagkat ukol sa takdang panahon ng kawakasan. So, madaling sabi, sa malinaw na pagpapaliwanag, yung pong vision dito sa Daniel 8:14, ito po ay preparing sa panahon ng kawakasan. So, kung ito po ay sa kanilang kapanahonan, na
hindi natin ibibilang ito ng 1 day equals 1 year, ay papalo lang po ito ng 6 years. At hindi po ito tutugma kapag ganun ang ating interpretation. Ito po ay papalo ng 2,300 years ang bilang. Hindi po 6 years lang. So sabi dito sa Daniel 9:20. So sabi dito sa Tagalog po tayo magbabasa. At samantalang ako'y nagsasalita at nananalangin at nagpapahayag ng aking kasalanan at ng kasalanan ng aking bayang Israel at naghaharap ng aking samo sa harap ng Panginoon kong Diyos dahil sa banal na bundok ng aking Diyos. Oo, samantalang ako'y nagsasalita sa panalangin, ang lalaking si Gabriel na akin nakita sa pangitain ng una na pinalipad ng maliksi. Hindi pa ako sa panahon ng pag-aalay sa hapon at kaniya akong tinuruan at nakipagsalitaan sa akin at nagsabi, O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at kaunawaan. Pansinin niyo mga kaibigan, napakapala nito ni Daniel na kinakausap siya mismo ng anghel na ito, inutusan ng Panginoon na mayroong importanteng mensahe na binibigay sa kanya patungkol sa paghuhukom mga kaibigan, ng paglilinis ng santuario. At dito, makikita natin dito sa ugali ni Daniel, hindi po siya makasarili. Kasi hindi lang yung kanyang kasalanan, yung kanyang ipinagdadasal sa Diyos, maging yung kasalanan ng kanyang bayan, ay ito po ipinagdadasal din niya sa Diyos. So, kaya nga, ito din yung naging dahilan kung bakit siya ay pinili ng Diyos. And then, sabi dito sa 9:23, nandito na po yung nandito na yung pagbibilang-bilang. Sa pasimula ng iyong mga samo ay lumabas ang utos at ako'y naparito upang saysayin sa iyo. So, ibig sabihin, nagsusumamo si Daniel na ipaliwanag sa kanya kung ano pong ibig sabihin ng yung vision na yon ng 2,300 days. And then, nagsusumamo siya kasi alam niya na makasalanan yung kanyang bayan. At pansinin niyo itong si Daniel, siya ito tong minamahal ng Diyos, pero ang turing niya sa kanyang sarili, makasalanan siyang luba. So, ibig sabihin siya po ay mapagpakumbaba. Sapagkat ikaw ay totoong minahal, kaya't gunitain mo ang bagay at unawain mo ang pangitain. Pag sinabing gunitain mo ang bagay, ibig sabihin ay alalahanin mo kung ano yung nakita mo dun sa vision. At unawain mo ang pangitain. So, nandito na po yung explanation. Sa 24, ng chapter 9 ng Daniel. 70 sanlinggo ang pinasiya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang. Ibig sabihin, ito ay provisionary time sa kanila na upang tapusin ang pagsalangsang. Kung sila ay sumasalangsang sa Diyos, kailangan sa time na ito ay magbalik loob sila sa Diyos. At upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalahan ng walang hanggang katuwiran at upang tatakan ang pangitain. Pag sinabing tatakan ay silyuhan. Ibig sabihin, kasi pag ito po ay tatakan, ibig sabihin hindi pwedeng baguhin. Kasi kapag ito po ay binago natin, kung ano yung nilalaman ng vision, ay mawawalan po ng kabuluhan yung meaning. Kaya nga sabi ito ay tatakan ng pangitain. At ang pangunghulat upang pahiran ang kabanal-banalan. So makikita natin dito sa talatang ito, yung pong pahiran ng kabanal-banalan, ito po yung anointed the Messiah. Yung pag-anoint kay Jesus Christ. So dito makikita natin sa pangitain na ito na mayroon na palang propesiya kung kailan si Jesus Christ darating. Kung kailan si Jesus Christ mababautismuhan. Kasi doon po sa kanyang baptism, pag-aralan natin sa Biblia, ay ito po yung dito siya in-anoint. So, ibigay ko po sa inyo mga talata mamaya. So, dito sa sa Daniel 9:24. Na nilalagay ko po sa English dito yung kasi minsan sa English ay mas madali pong makita yung mga importanteng bagay at mas madaling maintindihan. Kaya nilalagay ko po dito yung English. Sabi dito, 70 weeks. Ito po yung mga kailangan natin maintindihan dito sa vision na to. Yung 70 weeks, yung seal, yung anoint the most holy. And then, sa chapter 25, yung Messiah the Prince. So, pansinin, basahin natin. No therefore, sa 25. Now therefore I understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks. The streets shall be built again and wall even in troublous times. So makikita natin dito sa pangitain ay mayroon na palang binabanggit yung anghel mismo
si Angel Gabriel, na kapag lumabas yung utos na i-reveal na yung yung Jerusalem kasi ito po yung nawasak, hanggang sa Messiah the Prince. Yung Messiah the Prince ito, yung pagdating ng Messiah, ay 7 weeks, and then may kadugsong pa po na 3 score and 2 weeks. Pag sinabi pong 3 score, ay 20 times 3. Ibig sabihin, ng 20 times 3, 60, and plus 2 weeks, ibig sabihin 62. So, ibig sabihin, 7 plus 62 equals 69. And then, dito po dadating si Jesus Christ. So, yun po kasing rebuilding ng Jerusalem, ito po ipapalo ng 7 weeks. So, kapag ito natin, ito po ipapalo sa 49 years. The street shall be built again in the wall, even in troublous times. So, yung pong pag-build nito pong Jerusalem, ito po ay sa panahon ng kabagabagan, even in troublous times. Kasi marami pong humaharang para ito po hindi matuloy. Pero pag pag-aralan po natin yung aklat ng Nehemiah, ay dito po ito natin maintindihan. Kasi sa pangunguna ni Nehemiah, ito po na-rebuild. Ito pong Jerusalem. And after 3 score and 2 weeks, shall Messiah be cut off, but not for himself. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary. And the end thereof shall be with the flood, and unto the end of the war, desolation are determined. So, pagkatapos po ng 62 weeks, ay dito po makakat off yung pong Messiah. Ibig sabihin, dito po siya makakat off, pero hindi siya mismo yung makakat off. Kasi pansinin natin, bakit siya makakat off? Kasi, dito po ililipat yung yung mga kasalanan ng mga tao kay Jesus Christ. Siya po yung magiging Messiah, siya po yung magiging kordero. Kaya nga, nagiging kumbaga nalipat yung kasalanan ng mga tao kay Jesus Christ. Kaya sabi dito, Messiah be cut off, kasi dito po siya mamamatay sa katapusan ng 62 weeks. And then, kapag siya po ay namatay, pagbabasahin natin dito, ay dito na din madidestroy yung santuaryo. Dito na po ma-abolish yung paglilingkod sa santuaryo ng mga priest kapag siya po ay namatay na dun sa cross. So sabi dito, yung 70 weeks are determined upon your people, equivalent po ito sa 490 years. So, yung pong pinag-aaral natin na mayroon vision na pinibigay ang anghel kay Daniel dun sa chapter 9, ito po ay first part ng 2,300 days. So, ito pong ganito pa yun. Yung po 490 years na allotted time, yung provisionary time sa bansang Israel, kapag ito po yung nagsimula, ito din po yung simula noong 2,300 years. Diba? So, yan, ganun po yung ibig sabihin. So, kung yun po ay 70, pansinin nyo dito sa aklat ng Mateo, chapter 18, verse 21. Meron ditong tanong si Apostol Pedro kay Jesus Christ. Sabi niya, Then came Peter to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Till 7 times? Sabi ni Pedro kay Jesus Christ, Panginoon, ilang beses ba magkakasala sa akin ang aking kapatid? At siya ay aking patatawarin. Makapitong beses ba? Sabi ni Jesus Christ, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. So, sabi ni Jesus Christ, Pedro, hindi ko sa iyo sinasabi makapito, kundi makapitong pumpito. So, yung binabanggit nito ni Jesus Christ, ito po may kinalaman dun sa provisionary time po ng Israel na binigay ng Diyos sa kanila. Dun sa pangitain, dun sa Daniel 9 ng Daniel. So, dito nag-iisip yung iba, sabi, gantong beses lang kita patatawarin. Kasi may bilang lang daw. So, hindi po yung ganun. Kasi ito po yung provisionary time sa bansang Israel. So, kailan mag-umpisa ang 7 sanlinggo? So, sabi dito sa 9:25 ng Daniel, ay iyong ang talas na sinat bulahin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe, magiging 7 sanlinggo, at 62 sanlinggo, ito'y matatayo uli, na may lansangan at kuta, sa mga katwid bagay sa mga panahong mabagabag. So, dito po, may propesya pala na kapag sila po ay palalayain na, and then, marirebuild yung Jerusalem, magiging sovereign country ulit sila, ay dito na po yung starting point ng 2,300 days or yung 490
years na probationary time sa kanila kapag ibigay na po yung utos. So, yung pong nagbigay dito ng utos na sila po ipalalayain sa totoo lang, itatlo po sila, si Josiah, si Cyrus, saka si King Artaxerxes. Tatlo po yung dito, nagbigay ng utos. Pero si King Artaxerxes lang po yung nagbigay ng decree na ito po ay na-rebuild talaga yung Jerusalem. Kaya dito po tayo magbibilang dito sa decree ni King Artaxerxes, hindi po dun sa kay Josiah at kay Cyrus. Kailan ba binigay yung decree? Sabi dito sa Ezra chapter 7 verse 13, the decree to restore and rebuild Jerusalem was issued in 457 BC. So dito po binibigay ang utos ni King Artaxerxes na palalayain na yung bansang Israel sa pagiging slave noong 457 BC. So ibig sabihin ito po yung starting point noong 490 years na probationary time sa kanila. So bilangin na po natin yung binibigay na araw o taon ng anghel dito sa chapter 9. Yung 7 plus 62 equal 69. So, 69 weeks. So, kung 69 weeks sa isang linggo ay 7, itatimes mo natin ito sa 7. Yung pong 69 times 7 ay papalo po ito ng 483 days. So, 483 days equals 483 years. Na dito makikita natin hanggang 483 years ay nandyan po pasok dyan sa panahon na yan yung pagdating ng Messiah. Hanggang dito sa pag matapos na po yung 483 ay dito na po i-anoint si Jesus Christ. I-anoint. Yung kaya nga binanggit dito na the Messiah, the Prince. Ay dito na po magsisimula yung ministeryo ni Jesus Christ sa pagiging Messiah. So, pansinin natin dito sa bilangin natin, yung pong 483 years. So, kung yun po ay nagsimula ng 457, BC po yun, BC. So, pagpalo ng BC1, dito pa lang po yung 456 years. Diba? Kasi, 457, yung pong isang taon ay pag mag 456. So, bakit? Kasi ang pagbilang po ng taon sa BC days ay pabalik. Subtract. Kaya nga, 457, 456, yun pa lang po yung isang taon. And then, pagdating po sa sa 0, kasi yung paglipat ng BC to AD, mayroon po diyang 0. So, wala pong 0. Tatalo na po tayo sa AD1. Wala pong taon ng 0 BC. Yan po ay AD1 ang kasunod. So, pagpatak sa AD1, dito pa lang po yung 457 years. So, dito, binibigyan ko kayo ng graph. Dito, na ginagawa ko dito, pang 457, nilagyan ko po dito ng dilaw. Dito pa lang po yung unang taon. And then, 455, pangalawang taon. 454, pangatlo. 453, pang-apat. 452, pang-lima. And then 451 pang-anim. And then yung pong yung from 1 BC hanggang 450 BC, ito po ay 450 years, di ba? So yung pong 450 years na yon, i-plus po natin yung 6 na taon. So papalo po yun ng 456 years para malinaw po sa inyo. Ilagay ko po dito yung graph. So, paano ba natin ito bibilangin pa? Na papalo ito ng 483. So, kung kung nung 457 ay AD1, para maging 483, ito po ay kulang pa ng 27. So, ano bang nangyayari dito sa 27 AD, mga kaibigan? So, dito po sa 27 AD, ay dito po nababautismuhan si Jesus Christ sa river ng Jordan. So, ibalik natin yung times. 7 times 7, ito po yung pagre-rebuild ng Jerusalem. Ito po ay 49 years. And then, pagkatapos ng rebuilding, pag na-rebuild na yon, ay may lakad pa po ang panahon ng 62. Kaya, 434. 62 times 7, 434.
And then, 434 plus 49 equals 483 years. So, 7 plus 62, dito po 69 weeks. So, pag ima-minus natin yung 483 dito sa 456, ang kakalabasan po niyan ay 27 AD. So, ano bang nangyayari dito sa 27 AD? Dito po nababautismuhan si Jesus Christ doon sa river ng Jordan. And then, pagbasahin natin dito sa sa Acts 10:37 hanggang 38. That word I say which was published throughout all Judea, and began from Galilee after the baptism which John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. So, dito po sa dun sa baptism ni Jesus Christ, binautismuhan siya ni John the Baptist dun sa river ng Jordan, ay dito po siya ina-anoint as Messiah. Na mayroon dong nabukas ang langit, and then may boses na lumalabas na ito ang sinisinta kong anak na lubos kong pinalulugdan. And then dumapo yung Holy Spirit sa anyong kalapati sa balikat ni Jesus Christ. And then dito po siya ina-anoint as Messiah ng God the Father mismo. And then, pansinin nyo sa ministeryo ni Jesus Christ, dito po siya nagsimula ng kanyang ministeryo bilang Messiah. Dito na po siya nagpapagaling ng mga may sakit. After ng kanyang baptism doon sa river ng Jordan, ang kasunod doon ay pumunta siya doon sa wilderness, na nagfasting siya ng 40 days and 40 nights na hindi po siya kumain. At dito siya tinukso. And then pagkatapos noon na siya nagtagumpay doon, dito na siya nagsimula ng kanyang ministeryo as Messiah. So makikita natin na magtataka tayo, bakit kaya si Jesus Christ hindi siya naging hindi siya sa Biblia ay hindi natin mababasa na si Jesus Christ ay nagpapagaling ng mga may sakit or nangangaral nung hindi pa siya nababautismuhan, kasi may hula pala na kapag siya ay mabautismuhan ay dito siya inaanoint ng Panginoon at dito magsisimula yung kanyang ministeryo as Messiah. Kaya nga po yung kanyang yung kanyang pagiging Messiah ay tumagal lang ito ng 3 years and a half. Kasi namatay na po siya noong 31 AD. So, dito sa saan ba natin mababasa na nung 27 AD ay siya po ay nabautismuhan? So, mayroon pong tala sa history, sabi dito, the 15th year of Tiberius Caesar was exactly 27 AD, Jesus was baptized on time. So, nung si Jesus Christ po pala ay binabautismuhan dun sa river ng Jordan, ang dun, kasalukuyan na Caesar ay si Tiberius ng Roma. So, kaya pag-aralan natin ay ito ay papalo ng 27 AD. So, sakto sa panahon. So, sa madaling sabi, noong 457, sila po ay nakalaya sa magitan ni King Artaxerxes. And then, noong 27 AD, dito naman si Jesus Christ na bautismuhan dun sa river ng Jordan. Yung pong taon ng iskop na yon ay papalo yun ng 483 years. So, tumutugma po yung yung pagdating ni Jesus Christ, yung pagpunta niya dun sa river ng Jordan, eksakto sa panahon. So, kung makikita natin sa lahat ng ginagawa ni Jesus Christ, ay ito po eksakto sa panahon. Sabi dito sa Daniel 9:26, and after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself, and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary. And the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolation are determined. So, pagkatapos po ng 62 na yon, ay dito na po makakat off yung Messiah. So, pansinin natin dito sa sa kasunod na graph, noong 457 hanggang 27 AD, ito po sakto sa 483, hanggang sa baptism ni Jesus Christ. And then, noong 31 AD, dito siya napako dun sa cross. So, bakit ba dito may 3.5, 3.5? So, ganito yon. Sa Daniel 9:27, may nakasulat po dito then he shall confirm a covenant with many for 1 week. But in the middle of the week, he shall bring an end to sacrifice and offering. So, pagtitibayin daw po yung tipan sa loob ng 1 linggo. At sa kalahati ng 1 linggo ay patitigil ang hain at ang handog, ang alay at ang handog. So, bakit?
Kasi pag-aralan nyo, 483 hanggang dun sa baptism ni Jesus Christ, dun sa pagiging ano niya, yun sa prophecy na inanoin siya ng God the Father, na may hula na 483. So ang tanong, ilan ba yung probationary time sa bansang Israel? Di ba po ito ay 490 years? So kung iba-minus natin yung 490 years doon sa 483, mayroon pa pong kulang na 7. Di ba? May kulang pang 7 taon. Kaya nga, binabanggit sa sa kalahati ng isang linggo, kasi sa isang linggo ay 7 ang araw. Ang equivalent po ng araw ay 1 taon. So, yung kung isang linggo ay 7 taon po yun. So, papalo nga siya ng 490. At sa kalagitnaan ng isang linggo, ibig sabihin po ay 3.5 years, ay dito si Jesus Christ na makakatop. Dito po siya mamamatay dun sa cross. At pag-aaralan po natin sa history, si Jesus Christ namatay po siya noong 31 AD. Magbilang kayo ng 27 hanggang 31. Yan po ay papalo sa 3.5. And then, hanggang pag magbilang pa na tayo ng 3.5 ulit, ay ito ay papalo sa 34 AD. Ito na po yung katapusan ng kanilang ng provision sa kanila ng Panginoon noong 34 AD. So, titingnan natin kung ano yung maging resulta nung 34 AD mamaya. Sabi dito sa 927 sa Tagalog, at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang linggo, at sa kalahati ng 1 linggo ay kaniyang ipatitigil ang hain at ang alay. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ng isang maninira, at hanggang sa wakas at pagkapasi ay mabubuhos ang puot sa maninira. So, ano pang ibig sabihin nito? Ano po mang tipan dito yung pagtitibayin sa 1 linggo? Ito po yung lumang tipan. Ito po yung binabanggit na tipan dito na pagtitibayin. Kasi pag-aralan po natin sa Biblia, kaya ito pong Biblia ay tinatawag na mayroong Old Testament saka mayroong New Testament. Kasi yung pong nakapaloob po yung Old Testament dun po sa Throne of Grace. And then, ito pong yung pong New Testament, ito po yung nakapaloob sa Throne of Glory. Kapag pag-aralan po natin ng Biblia, mayroon po binabanggit na Throne of Grace at Throne of Glory. Yung pong Throne of Grace, ito po ay equivalent sa Kingdom of Grace. And then, yung Throne of Glory, ito po equivalent sa Kingdom of Glory. So, paano ko ba ito pa ipaliliwanag sa inyo? Nung ang tao po ay nabagsak sa kasalanan, nagpaplano po ang Diyos para ibalik yung tao sa Diyos. So, nung po nabagsak si Eva at Adan sa kasalanan, dito po na-institute yung Kingdom of Grace. So, nahabag ang Panginoong Diyos, kaya nga, instead na sila yung mamamatay, ay yung pong tupa ang siyang namatay dun sa halamanan ng Eden. In-institute po yun doon yung Kingdom of Grace, yung awa ng Diyos. Kaya nga dito ay na-institute yung plan of redemption para mas madali nating maintindihan. And then nung po si Jesus Christ ay namatay doon sa cross, dito po na-establish yung Kingdom of Grace. Yung pong Kingdom of Grace, ito po yung siya mismo yun, na pinadala ng Diyos yung kanyang biyaya. Sino yun yung biyaya? Ito po yung God the Son, na kailangan nating tanggapin. So, ibig sabihin, kailangan mong makapasok dito sa Kingdom of Grace. So, paano? Pag tinanggap mo po si Jesus Christ. So, kapag tinanggap mo po si Jesus Christ, ay makakapasok ka dito sa Kingdom of Glory. Paano ka makapasok dito sa Kingdom of Glory? Kapag si Jesus Christ ay dumating, dito na po tayo bibihisan ng kataong panglangit. Ito na po yung Kingdom of Glory. Kaya nga, sa mga parable ni Jesus Christ, may mga sinasabi niya, ang kaharian ng Diyos ay malapit na, di ba? Ang kaharian ng Diyos ay katulad sa mustard seed, ang kaharian ng Diyos ay katulad sa 10 dalaga na nag-iintay doon sa kasalan. Ang kaharian ng Diyos ay katulad sa limpak ng harina na ipinasok dito yung pampalsa. At nagiging ganoon daw yung kingdom ng Panginoon. Ano po yung kingdom ng Panginoon Diyos? Panginoon Diyos doon. And then sabi, ang kaharian ng Diyos ay paririto na hindi niyo papagmamalas.
na hindi nyo makikita. Ano po yun? Ito po yung kingdom of grace. Na sinasabi, kasi ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. So ano yun? Ito po yung kingdom of grace. Ibig sabihin ay nasa atin si Kristo. Kapag tinanggap natin si Kristo, siya yung papasok sa atin. Diba? And then, kapag siya dumating, ay ito na po yung second coming, dito nabubuhay ng Panginoong Diyos yung mga patay na matutuwid para tayo ay bihisa ng immortal body. And then, yung pong natitirang buhay na matuwid sa pagdating ng Panginoon ay magbibihis ng katawang panglangit. So, pero, hindi ka po dito bibihisa ng katawang panglangit at hindi ka rin mabubuhay kapag ikay matulog sa libingan kapag hindi mo po tinanggap si Jesus Christ. Kasi dito na yung pagpasok sa kingdom of glory. Yun pong ibig sabihin dito. Na sabi dito ay pagtitibayin niya ang tipan sa marami. Kasi, kaya nga sinabi ni Jesus Christ nung siya ay namatay, it is finished. Nung siya ay namatay, yung pong kanyang sigaw, it is finished. Ibig sabihin, na-establish na yung yung kingdom of grace na kailangan nga natin siyang tanggapin. And then, pero hindi ibig sabihin na tinanggap mo na si Kristo ay hindi mo na kailangan yung utos. Diba? Sabi ng iba, may napapanood ako na, hindi mo nga kayang sundin, kaya si Kristo na ang namatay dun sa cross. Kasi hindi mo nga kayang sundin yon. Yun ang paliwanag ng isang leader ng isang relihiyon na sabi, hindi mo kayang sundin ang utos. Kaya nga, wala na daw utos. Nung si Kristo na napako dun sa cross, ay tanggapin mo na lang si Jesus Christ. So, hindi po ganun. Pag tinanggap mo po si Jesus Christ, ay magiging masunurin ka ngayon sa kautusan. Di ba? Kaya nga nung pong si Jesus Christ ay napako doon sa cross noong 31 AD, ang sabi dito ay, then the veil of the temple was torn into two from top to bottom. So, yung pong yung kortina ng tabernakulo, ng santuario sa Jerusalem ay ito po'y nahapak magmula sa itaas hanggang sa baba. Ito po'y patunay na yung pong pag-aalay dun sa santuario ay ito po ay abolish na. Diba? Kasi yung pong inaaninuhan noon ay dumating na. Kasi yung pong paghahandog sa santuario, ito po'y anino sa pagdating ng Misaya. So kung dumating na po si Jesus Christ, ay hindi na po natin kailangan maghandog ng tupa. Dito na po natatapos yung ceremonial law. Diba? Dito na po natatapos yung paghahandog ng mga tupa ng kambing doon sa santuario. And then, so kung natapos na yung paghahandog ng alay at alay sa mga kasalanan doon sa santuario, ibig sabihin ay wala na din po dapat priest dito sa lupa. Kasi ang priest po, siya po ay tumatanggap ng handog at alay sa santuario. So yung pong huling santuario, ito po ay sa kapanahonan ni Titus, noong 70 AD, nasunog na. In fact, sa kasalukuyan pong panahon, wala na pong santuario. Kasi ang santuario po, nung si Jesus Christ ay namatay doon sa cross, yung kanyang pinaglilingkuran na santuario na, ay yung pong nandun sa aklat ng Hebreo. Ito po yung heavenly sanctuary. Kaya nga, dito tayo susunod. So, paano tayo makakasunod doon? Sa pamagitan ng ating pananampalataya. Ito po yung kina-counterfeit ng ngayon, na mayroon pa ring priest. So, pag-aralan po natin sa Biblia, dapat po ay si Kristo yung ating high priest. So, sabi dito, sa the 7 weeks prophecy of Jesus, the Messiah, ay ito po yung na-fulfilled. Yung 1 linggo, from 27, sa kalahati nun, napako siya dun sa cross. Eksakto sa panahon po, mga kaibigan. And then, naman yung 3.5 na natitira? So, kung napag-aralan natin yung 457 hanggang dun sa 27 AD, na ito po yung 483, and then napag-aralan din natin na from 27 ay kulang pa pala ng isang linggo or 7 taon, sa kalagitnaan ng 7 taon ay dito mapako si Jesus Christ. Ito po yung 31 AD. So, kapag magbilang ka ng 7 from 27, ito po papalo sa 34 AD. So, ano naman po ang nangyari noong 34 AD? So, kaya nga, ako'y nagtataka dito sa Mateo chapter 10, verse 5 hanggang 6. May mabasa kasi tayo dito, mga kaibigan.
Sabi, these 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, go not into the way of Gentiles and into the city of the Samaritans. Enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. So, binabanggit dito, sabi ni Jesus Christ, nung sinusugo niya yung 12 alagad, sabi niya, huwag kayong pupunta sa, sa bahay ng mga Hintil at ng mga Samaritano. Huwag kayong pupasok doon. Kundi, pumunta kayo doon sa nawawalang tupa sa bahay ni Israel. So, bakit? Kasi nung po si Jesus Christ ay nangangaral, ay kung siya ay namatay noong 31, ito po ay in between 27, nung siya ay nabautismahan, hanggang doon sa 31. So, ibig sabihin, from 27 to 31, hindi pa po tapos yung probationary time ng Panginoon sa kanila na 490 years. So, matatapos po yun noong 34 AD pa. Kaya nga, sinasabi dito ni Jesus Christ na huwag kang pumasok doon sa mga Hintil at sa mga Samaritano. So, pansinin natin dito sa aklat ng Marcos, chapter 7, verse 26 hanggang 30. Ang babae nga ay isang Grega, isang Sirofenisa ayon sa lahi, at ipinamanik niya sa kaniya na palabasin sa kaniyang anak ang demonyo, kay Jesus Christ po yun. At sinabi niya sa kaniya, pabayaan mo muna mga busugang mga anak, sapagkat hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso. Tatapat siya sumagot at sinabi sa kaniya, o Panginoon, kahit ang mga aso sa ilalim ng dulang ay nagsisikain ng mga mumo ng mga anak. At sinabi niya sa kaniya, dahil sa sabing ito, humayo ka, nakalis na ang demonyo sa iyong anak. At umuwi siya sa kanyang bahay at narat na ng anak na nakahiga sa higaan at nakalis na ang demonyo. So dito sa talatang ito, makikita natin na gusto nga unahin ni Jesus Christ yung anak kaysa dun sa aso. So po yung aso dito ay referring dito po sa Gentiles na Grega. So alam nung Grega na siya po yung binabanggit dito na aso. So dahil lang nga sa sa kanyang lakas ng kanyang pananampalataya ay hindi po siya natisod sa pananalitang ito. Kaya nga sinabi niya, o Panginoon, kahit na mga aso sa ilalim ng dulang ay nagsisikain ng mga mumu ng mga anak. So sino po yung anak? Yung pong mga Hudyo. Diba? Kasi hindi pa po tapos yung kanilang provision ng Panginoon sa kanila. Pero dahil sa laki ng pananampalataya ng babaeng Gentiles ay pinagaling pa rin ng Panginoong Hesus yung kanyang anak. So, pero dito sa talata, makikita natin na mayroong time na kailangan una yung anak. So, kailan yon? Nung 490 years. Matatapos po yun nung 34 AD. So, anong naganap dito sa 34 AD, mga kaibigan? Itong 34 AD, ito pong si Esteban, isa po siya sa 7 deacon, dun sa aklat ng Gawa. Ito po ay nangangaral at sinasabi niya, ito po si Esteban, ito po ay eloquent speaker. Ito po ay magaling magsalita. At kapag siya nagsalita ay tago sa puso ng mga nakikinig. At wala silang kayang ipagsanggalang dun sa sinasabi ni Esteban. Kaya nga, ito po ay kanilang pinagbabato na sinasabi ni Esteban na yung inyong pinako dun sa cross, ito po yung tagapagligtas. At inisa-isa ni Esteban yung propesiya na tumutugma na si Jesus Christ talaga yung Misaya. Diba? At walang hindi yun mapabulaanan ng mga paresiyo doon. Hanggang siya ay itinaboy papalabas ng council at doon siya pinagbabato. Diba? At hanggang po siya po ay namatay. So nung 70 weeks end, kailan po yung nangyari? Nung pong 34 AD na si Esteban ay pinatay. Ito po yung tinatawag na first Christian martyr. Siya po yung namatay. And then, Jewish leaders reject the gospel. Dito ay nagpapatunay na yung pong mga Jewish leader ay nireject nila yung gospel. Paano? Kasi, hindi nila pinakinggan yung pangangaral ni Esteban na si Jesus Christ yung Messiah. Hindi nila tinanggap yung gospel. Ibig sabihin ng gospel ay mabuting balita. And then, noong 34 AD, na natapos na yung provisionary time sa kanila, napatunay na sila hindi karapat-dapat sa na sila yung chosen people, ay nakatupo sila. Kaya nga, yung mga apostol, ay sila ay pumunta na sa mga Hintil. Gospel to the Gentiles. Noong 34 AD, si Pedro ay pumunta na doon kay Cornelio, na ito po ay leader ng Centurion Italiano, na ito po yung Hintil. Na dito na pumunta si Pedro para mangaral. And then
mayroon din tala dito sa Aklat ng Gawa, chapter 13, na ito pong sila Apostol Pablo ay nangangaral na dun sa mga hintil. Pansinin nyo dito sa 13:45 ng Aklat ng Gawa. Natapantang makita ng mga Hudyo, ang mga karamihan ay nangapuno ng kapanagilian at tinutulan ang mga bagay na sinalita ni Pablo at nagsipamusong. At nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe. At nagsipagsabi, kinakailangan salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo, yamang inyong itinakwil at inatulan ninyong hindi kayo karapat dapat sa walang hanggang buhay, narito kami ipasa sa mga hintil. So kailan po yun? 34 AD po yan. Sapagkat ganito ang pinag-uutos sa amin ng Panginoon na sinasabi, nilagay kitang isang ilaw na mga hintil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kauli-huling hangganan ng lupa. So, sino yung binabanggit na ilaw? Si Apostol Pablo po yun. Kasi nga, itong si Apostol Pablo, ang Panginoon mismo ang siyang nagpili sa kanya na siya ay maging apostol nung siya ay underway papunta doon sa Damasco. Na siya po ay nabulag nung nagpakita ang Panginoon sa kanya. At ibinigay yung kanyang paningin sa magitan ni Ananias at dito po siya na-convert. At dito siya nagsimula sa pagiging apostol. At nang marinig ito ng mga hintil ay nangagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at nagsampalataya ang lahat ng mga tinalaga sa buhay na walang hanggan. So tayo po, mga Pilipino po tayo. Ibig sabihin tayo po ay mga hintil din. So mapalad tayo dahilan na ang Panginoon hindi siya namimili. Kaya nga lamang na ang panukalan ng Diyos sa Israel, sila ay magiging liwanag sa buong sanlibutan, ay nirerespeto po ng Panginoon Diyos sa kanila. Kaya binigyan sila ng 490 years. Kaya lang, nung natapos yung 490, napatunayan na hindi nila pinipili ang buhay na walang hanggan. Tinalikuran nila yung gospel, kaya nga sila nakatop. Kaya nga, yung mga disciple ng Panginoon, nangaral siya sa mga hintil hanggang siya nakarating sa atin ang balita patungkol sa kaligtasan. Tayo po hintil. So, yun po yung good news. Sabi dito sa Acts 28:28, maging hayag nawa sa inyo na ang kaligtasan ito ng Diyos ay pinadala. Sa mga hintil, sila ay makikinig naman. So, tayo po yun. Sa Mateo 21:43, kaya ang sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. So, sino po yung nagkakabunga? Tayo po yun. Kung tayo ay susunod sa Diyos. Kung tayo po ay naging in harmony sa kalooban ng Diyos, sa kanyang kautusan. At nagkakabunga. Ibig sabihin ng nagkakabunga, paano ba nakikita kung gaano kaganda ang isang punong kahoy ay sa kanya pong bunga. At yung pong bunga na yon ay ito po yung nakikita sa ating karakter. Kung ano po tayo sa harapan ng Diyos. Sabi dito sa Galatia 3:28 hanggang 29. Walang magiging Hudyo o Greko man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo, at kung kayo kay Kristo, kayong ay binhi ni Abraham, at mga tagapagmana ayon sa pangako. So, sino man tumanggap sa ating Panginoong Hesus, tayo po ay nagiging spiritual Israel. So, sinabi ko sa inyo kanina, na hindi nakipag-covenant ang Diyos sa ibang nation, liban sa Israel. Pero kapag tinanggap natin si Kristo, magiging binhi po tayo ni Abraham. Sino ba si Abraham? Siya yung binigyan ng covenant ng Panginoong Diyos. And then, yung si Israel, ito po yung anak ni Abraham na si Jacob na pinalitang Israel. Kaya nga, kapag tinanggap mo si Kristo, ay magiging tagapagmana ayon sa pangako dun sa covenant ng Panginoon kay Abraham. So, sa madaling sabi, tayo po ay spiritual Israel kung tayo nagiging masunurin sa Diyos at sinusunod natin yung kanyang aral. So, sa madaling sabi, yung 2,300 days ay 2,300 years. And then, kung pinag-aralan natin mga kaibigan, yung 34 AD ay 490 years, ay ilan pa po ang kulang para matupad yung 2,300 years. Na kapag matapos yung 2,300 years, ay dito po malilinis yung santuario or ito po yung tinatawag na Day of Atonement or Day of Judgment. Ito po ay kulang pa ng 1,810. So, kapag pinulasan po natin yung 490 years ng 1,810, ito po ay papalo sa taong 1844. Dito na po nagsimula yung judgment, mga kaibigan. So, ibig sabihin, nung pong si Jesus Christ ay namatay dun sa cross, mayroon ka pong
kalayaan na makapasok doon sa heavenly sanctuary. Kasi doon sa earthly sanctuary, hindi ka po makabilang sa nililinis doon kapag hindi ka nagdala ng tupa. Diba? Sa earthly sanctuary. So bakit? Ang reason pa na ang Panginoong Diyos nagpagawa kay Moises ng santuaryo, doon sa ilang, ay para makikita natin kung paano ng Panginoong Diyos nililinis po yung kasalanan sa magitan ng paghahandog ng tupa. Diba? Na nalilipat yung kasalanan doon sa inosenteng kalili. And then, kapag nilinis mismo yung santuaryo, ay nililipat po yung kasalanan ng high priest doon sa kambing. At ito pong kambing ay pinapadala doon sa ilang. Na ibig sabihin, yung pong kasalanan, dadalhin lang ng isang kambing na dito na siya dadalhin sa pinakamalayong wilderness. Ganun po ang paglilinis ng kasalanan or ng santuaryo. So kaya nga, kung doon sa kapanahon ng mga Israelita, during Day of Atonement, nangyayari ito sa ikapitong buwan ng taon, sa ikasampung araw. Before that, mayroong blowing of trumpet 10 days before na yung pong mga Israelita ay iniiyakan po nila yung kanilang mga kasalanan. Hindi po sila nagtatrabaho buong isang linggo. Kasi kapag nasumpungan na sila ay hindi sincero sa kanilang paghingi ng tawad, bagamat sila ay maghandog ng tupa doon sa daily, pero pag nilinis yung santuary mismo, isang beses isang taon at di sila nasumpungan karapat-dapat, ay magiging cut off po sila sa sanctuary, magiging cut off sila sa pagiging bayan ng Panginoong Diyos. Kahit nga yung high priest ay namamatay kapag hindi siya sincere doon sa ginagawang paglilinis doon sa sanctuary. Ibig sabihin, gusto ng Panginoong Diyos na maging sincere sila sa panahon na yon. So kung pinag-aralan natin sa langit pala, yung katapat na na Day of Atonement dun sa earthly sanctuary ay nangyayari din sa langit noong 1844 nagpapasimula. So, ibig sabihin, ngayon ay 2026 na, matagal na, noong 1844, up to present, dapat, kung anong ginagawa ng mga Israelita during Day of Atonement, ay ito din po dapat yung ating ginagawa ngayon. Diba? Yung, nagiging sincero tayo sa ating pagsisisi sa Diyos. Hindi nagiging seryoso tayo sa Diyos. So, hindi natin dito ginugugol yung panahon sa paglilibang or paglalayaw. Kasi kapag nakikita tayo ng Diyos na ganito, ay paano tayo makakapasa sa pag-atol. So, 457 hanggang noong 34, nagaganap po yung 490 years. And then yung second part, noong 1844. So, pinag-aralan natin, madaling pag-aralan yung 2,300 years kapag alam natin kung kailan po ito nagsimula. So, kung nalaman natin kung kailan ito nagsimula, noong 457 BC, nalaman natin ngayon na noong 1844, nagsisimula yung judgment sa langit. Na lahat ng tao dito ay involved. Wala po ditong exempted. Hindi sasabihin na, ang ganito ang relihiyon ko, hindi ako kasama dyan. So, tandaan natin, ito po ay sa langit nangyayari. Di ba? So, kapag hindi natin ito alam, paano tayo makakapasa sa paghatol ng Diyos? Tandaan natin, kapag natapos yung pong kanyang judgment, sa heavenly sanctuary siya po ibabalik. Pero, ngayon ay nangyayari yung heavenly sanctuary na paglilinis. Simula noong 1844 ay dapat dito natin pinaglilimi-limi yung ating sarili kung tayo ba ay naging right before God. And then, so titingnan natin, ibalik natin, 1844 plus 457 equals 2,301. So, sobra ng isang taon. So, paano natin ito bibilangin? So, nung 457 hanggang BC1, ay ito po ay 456 lang. And then, from 457 BC hanggang AD1, ito pa lang po yung 457. So, madaling sabi, maminusan po natin ng isa. Yung 1844 plus 457 minus 1 equals 2,300 days. So, tutugma na nung 1844 ay dito nagaganap yung Heavenly Day of Atonement sa langit. Na dito, ang ibig sabihin ay, it means we are now living in the most solemn period in the history of man. Therefore, we have to search our hearts during this Heavenly Day of Atonement, as was Israel in their yearly Day of Atonement. So, it means, tayo ngayon ay nabubuhay sa pinakasulimning panahon ng kasaysayan. Tayo ngayon ay nasa pinakasulimni na panahon ng kasaysayan ng tao. Kailangan nating siyasatin yung ating puso. Nasa kasalukuyan ay nagaganap yung Heavenly Day of Atonement. Na kung paano nangyayari doon sa
sa mga Israel na kanilang pinag-iiyakan. Iniiyakan nila yung kanilang sarili, yung kanilang mga kasalanan. Ay ganun din po dapat yung ating ginagawa ngayon. Diba? So, sa ating pong pinag-aralan ngayon, I hope na nakita nyo ng malinaw na Panginoong Diyos ay humahatol na. Simula noong 1844 onwards, hindi natin alam kung kailan ito matatapos, pero may warning sa Biblia na kapag lumabas, pumatak yung 7 salot, hindi pa si Jesus Christ dadating dyan. Prior sa kanyang pagdating, papatak yung 7 salot. Pero pag pumatak, ang 7 salot, yan ay hudyat mga kaibigan, na yung pong paghatol ay natapos na sa langit. Kaya nga sabi doon sa Revelation chapter 20, ang liko ay magpakaliko, ang masama magpakasama, ang matuwid magpakamatuwid, ang banal magpakabanal. Kasi silyado na yung dalawang grupo kung sino doon yung ligtas hindi. Yung ligtas, magpapakabanal, magpapakabuti. Yung hindi maliligtas, lalo pang magpapakasama sa pagdating ng Panginoon. Kaya nga, sa pagdating niya, ay hindi po diyan yung pagbibigay ng bagong karakter sa iyo. 'Di ba? Sabi natin ay diyan pa yung pagpili na ako'y maliligtas. Hindi po. Bago siya darating, alam na niya kung sino yung kanyang nasilyuhan. Ito po yung kanyang kukunin. 'Di ba? So, during sa kapanahon natin ngayon, habang tayo ay nabubuhay, ito po yung panahon na kailangan nating gugulin ang ating oras na tayo ay magiging sa Panginoon, magiging katanggap-tanggap yung ating pag-uugali. Kung ang ating bang interest ay panlangit o panlupa. Dito natin siyasatin ng ating sarili. Tatanggalin dapat natin yung pagmamataas. Diba? Kasi yung pong pagmamataas, yan po yung ikinabagsak ni Lucifer. Kung bakit siya nabagsak. Diba? At nagsimula yung kasalanan. So, I hope na sa ating pong pinag-aralan ngayon, ito po ay nagsilbing motivation sa bawat isa na kailangan nating maging faithful sa harapan ng Panginoon. So, tayo po ay mananalangin. Dakilat mahabagin Diyos, nagpapasalamat po kami Panginoon na binigyan nyo kami ng panahon para pag-aralan ang topic na ito. Na sana Panginoon mamulat ng mga mata ng bawat isa na magsimula na pagtatapat, maglingkod sa inyo, na i-search sa Biblia kung paano, ano ba yung will ninyo Panginoon. At gusto namin mag-comply. Tulungan nyo kayo Panginoon na magkaroon ng bawat isa ng kaligtasan. Maging sincero kami sa pagsisisi, Panginoon. Patawad po sa mga nagagawa namin kasalanan. Dinadalayan ko especially ang mga tao na nanonood ngayon na pagpalain niyo sila in a special way na magkaroon sila ng inquiry sa kanilang sarili at sa Biblia at sa inyo. Panginoon, paano ba ako maliligtas? Lord, ito po ang aking dinadalangin. Hipuin niyo po ang puso ng bawat isa sa mga nanonood ngayon. In Jesus' name, Amen.